Okay, hello po mga kababayan. Kumusta po kayo? Ito po muli ang inyong kakwentuhan, Sultana de Manila. Pag-usapan po natin itong tungkol sa isang grupo ng mga Muslim dyan sa Davao na ayon po sa kanila ay handa nilang ipagtanggol, handa silang makipaglaban at handa nilang ialay ang kanilang buhay dahil kay Kibuloy or para kay Kibuloy. Ang tanong ko po dito sa grupo na ito na mga Muslim daw. Kasi ako po ay nagdududa dito. Totoo bang mga Muslim ito? Kayo po na ayon sa inyo ay grupo ng mga Muslim na gustong magpakamatay for the sake of Kibuloy. Totoo ba kayong mga Muslim? Or baka naman nagmumuslim-musliman lang? Para lang ipakita, baka naman ako po mga kababayan, ang duda ko po dito, peke itong Muslim. Bakit? Duda ko po, ito ay inorganize lang ng mga Duterte at ng Kibuloy group. Hindi kaya, nag-organize sila ng isang grupo na tinawag nila at one point na MNLF. Alam po natin ang MNLF. Ito po ay isang malaking grupo ng mga Muslims na ang ipinaglalaban ay kalayaan para sa Mindanao or kalayaan ng Muslim community na magkaroon sila ng sarili nilang bansa, sarili nilang mga batas, sariling lipunan na nakahiwalay sa Philippine government. At ang grupo po na ito na founded by Nur Miswari, ito po ay isang matinong grupo na may matinong cause. Hindi ko po, nung una ko palang namarinig ito sa balita na grupo na ang MNLF daw ay handang makipagkaisa sa grupo ni Kibuloy at ipagtanggol itong self-appointed son of God na ito. Una, ang naramdaman ko nun ay medyo pag-aalala, takot. Kasi alam po natin kung ano ang gaano kalaki at gaano ka palaban itong may history na ito ng paglaban sa gobyerno. Although, kamakailan, di po ba, nagkaroon na sila ng kasunduan with the government, the PBBM government, na sila'y makikipagtulungan na sa gobyerno at hindi na yung tatalikuran na nila itong kanilang mga ipinaglalaban. At hindi nga ba't nagkaroon ng isang seremonya na isinurrender yung mga armas. Kaya ako po ay nagtaka kung bakit mayroon pa rin pala akong MNLF at handang makipaglaban at sila ay armado. Pangalawa na pinagtatakhan ko rito, sila po ay mga Muslim. At itong gusto nilang ipagtanggol ay isang, tatawagin ba natin silang Kristiyano? Itong grupo ni Kibuloy, itong KOJC, na kahit pasabihin natin na ang pangalan ng kanilang grupo ay Kingdom of Jesus Christ, pero malayo po kasi, taliwas sa katuruan ni Jesus Christ ang kanilang pamumuhay. Lalo na nitong leader nila na si Kibuloy. Bueno, ang pakikipaglaban naman po, depende sa kung anong cause na ipinaglalaban o layunin, wala naman po itong pinipili na relihiyon. Kung ang ipinaglalaban ba ay pangkalahatan na walang kinalaman ng relihiyon, halimbawa, people power to change the government, na walang kinalaman
na hindi importante kung ano ang iyong relihiyon. Pero dito po, nagtaka po ako na kung talagang ito'y totoong mga Muslim, nakapagtataka di ba na magtatanggol kayo ng isang Kristiyano? Or shall we say kulto na nagkukunwaring Kristiyano? I don't think na ikaw Muslim, na ipinakipakilala mo pa ang sarili mo, ang grupo mo na kayo ay Muslim. Tapos ito ang ipagtatanggol ninyo? Ang duda ko po dito, ito ay hindi mga Muslim, kundi ito ay mga tao na inorganize lang nila nitong grupo ni Kibuloy at Duterte. At kunwari sabihin sa publiko na sila ay Muslim, na sila ay MNLF. Dahil alam nila na pwedeng katakutan ng gobyerno o ng publiko. Ngayon ang tanong, nasaan si Nur Miswari, yung founder ng MNLF? May blessing ba si Nur Miswari dyan? Kasi kung MNLF po, laban ng MNLF, dapat ang spokesperson dyan mismo ay yung si Nur Miswari. Nasaan si Nur Miswari? Ano ang stand ni Nur Miswari tungkol dito? At sa isang narinig ko nga, na itong grupo ng Muslim na ito, hindi naman grupo ng Muslim ng buong Mindanao, kundi Davao lang. Ang duda ko po kasi dito, kung totoo man na ito ay talagang totoong Muslim, hindi naman talaga ito MNLF. Ginagamit lang nila ang pangalang MNLF para katakutan. Kayo dyan na itong sinasabing grupo ng mga Muslim, baka naman kayo ay maliit na grupo lang dyan sa Davao na kayo ay nabayaran nitong Duterte at Kibuloy. Parang ganun eh. Parang kasi yun ang tingin ko. Hindi kaya nabayaran lang kayo? Kung totoo man kayong Muslim o hindi, mahal na mahal nyo si Kibuloy? Alam nyo ba ang pinagsasasabi ninyo? Kilala nyo ba itong taong ipinagtatanggol ninyo? Anong klaseng tao ito? Hindi ka panipaniwala na kayo, kung kayo ay matitinong Muslim or hindi man Muslim, kung hindi kayo member ng KOJC, hindi nakapagtataka kung member ng Kibuloy cult. Natural. Kung yung ibang members nga tumitiwalag yung ibang members ni Kibuloy hindi naman lahat kumakampi sa kanya. What more kayo na hindi naman kayo miyembro ni Kibuloy? Bakit ninyo mahal si Kibuloy? Sige nga, sa anong rason? Nababayaran kayo? Binibigyan kayo ng ayuda or whatever? Bakit ninyo minahal si Kibuloy? Kung wala kayong natatanggap. Hindi kaya? Kailan kayo umpisang binigyan para mahalin nyo siya? Matagal na? Or ngayon pa lang? Kung matagal na, sa palagay ba ninyo, totoong tulong yon? Tulong na bukal sa kalooban ni Kibuloy? Or baka naman suhol para kumampi kayo sa kanya? Hindi nyo ba nakikita na majority ng mga Pilipino, even the outside world, ay hindi konforme
sa pinaggagawa ni Kibuloy. Tingnan nyo nga, di ba, ultimo sa Amerika may kaso siya. Tad-tad ng kaso po itong Kibuloy na ito, itong tao na ipinagtatanggol ninyo. Ano itong ginagawa ninyo na pagtatanggol dito sa taong ito? Itong taong ito na mapagpanggap, manloloko, budol. Hindi ba? Kayong grupo na dyan, na mga sumusuporta kay Kibuloy, nasaan ang mga utak ninyo? Kung Muslim ka man, o Kristiyano ka man, paano ka nagpapaniwala sa sinasabi nitong Kibuloy na ito, na tawagin niya ang sarili niya na anak ng Diyos? Inagawan pa ng papel si Kristo. Tapos sasabihin niya na kaya niyang pahintuin ang lindol, ang bagyo. Hawak niya ang kaluluwa ng lahat ng tao, including you, Muslims. Naniniwala kayo sa kanya? Diyan sa sinasabi niya? Naniniwala ba kayo na si Kibuloy ang may hawak sa kaluluwa mo? Ninyo? Naniniwala kayo na hindi kayo makakarating ng langit kung hindi dadaan sa kanya? Kayo, mga Muslim na nagtatanggol sa kanya. Nasaan ang common sense? Or baka naman kasi binubusog lang kayo? Come on naman. Common sense naman. Nakakaduda ang mga galaw ninyo. Paano ninyong mamahalin ang isang kagaya ni Kibuloy na rapist, mapang-abuso? Hindi ba ang Muslim, hindi ba sa Islam iginagalang ang babae? Tapos itong ginagawa ni Kibuloy sa mga kababaihan na members niya. Di ba? Ano kayo? Magsitigil nga kayo. Muslim kayo tapos makikipag-anib kayo sa isang tao na nagkukunwaring Diyos? Bayag kayo na si Kibuloy ang may hawak sa kaluluwa mo? Itong Muslim na grupo na ito? Maniniwala ako na MNLF kayo kung si Nur Miswari na mismo ang nandiyan sa harapan ninyo na magsasalita na ipaglaban natin si Kibuloy. Pero hanggat hindi ko nakikita si Nur Miswari na siya ang nagli-lead ng grupo ninyo, kayo ay fake. Peke na MNLF, baka peke pa na Muslim. Baka nagbumumuslim-musliman lang kayo, pinapagsuot lang kayo ng mga damit Muslim. Tapos ayan, magrarally kayo dyan. Kung totoo man kayong Muslim, aba, mahiyahiya kayo sa mga kapwa ninyong Muslim. Mahiyahiya kayo sa relihiyon ninyo. Sorry. Nakikipag-isa kayo sa isang taong mapagpanggap? Sa isang bulaang propeta? Nambubudol? My goodness! Nasaan ang mga sensiya kumon? Na paghahalata kayo na kayo ay bayad. Bakit? Gagawin nyo ba magpakamatay kayo para lang ipagtanggol ang isang tao na ito? Kung wala kayong nakuha? Talaga lang, makikipaglaban kayo ng patayan, handa ninyong ialay ang inyong buhay sa ganitong klaseng tao? My God! Where are your senses? Ha? Isa lang ang ibig sabihin yan, mga kababayan. Ang mga taong ito ay bayad. Bayad. Inuulit ko, kayo ay bayad. Kaya ninyo ginagawa yan. Maniniwala pa ako kung kayo ay talagang miyembro ng kulto ni Kibuloy. Dahil itong mga miyembro na ito na matagal nang nandyan,
na brainwash na talaga. Tingnan mo, mayroon din namang mga totoong lalaban dyan para kay Kibuloy, yung talagang totoong mga na-hypnotize na brainwash na, kagaya ng mga babae ni Kibuloy, na para lang mga pokpokong umasta. Sa totoo lang, itong mga tinatawag na pastoral ni Kibuloy, ang gagaspang ng mga ugali, ang babastos ng mga bibig. Tinalo pa yung pokpok dyan sa kanto, sa kalsada, ang mga upag-uugali. My goodness! Yan ba ang tinatawag ni Kibuloy na spiritual wives? Yan ba ang tinatawag na matitinong babae? Disiplinado? Mahinhin? Oh. Yang ganyan na mga asta ninyo sa harap ng kamera na mapapanood ng mga tao. Ewan ko na lang sa likod ng kamera kung ano ang mga asta-asta ninyo. Diyan mo makikita, sa pananalita pa lang, ang yayabang, my God. Ang yayabang, ang sasama ng ugali, ang gagaspang, ang lalandi. Oh, nakikinig kayo? Itong mga Kibuloy pastoral? Dinider nyo pa yung gobyerno na suguri na kayo? Fine. Darating kayo dyan. Ang yayabang, mga kababayan, ang yayabang. Ang sasama ng ugali. My goodness, kung talagang totoong disiplinado kayo ni Kibuloy, ang nagdidisiplina sa inyo, palagay ko, si Maharlika Hitad. Dahil yung mga lumalabas sa punganga ninyo, kung tirahin ninyo si First Lady Lisa at si PBBM, style Maharlika, doon kayo nag-training eh. Kaya kopyang-kopya ninyo ang kabastusan ni Maharlika. Ang babastos. Tapos mapanlait. Mapanlait na mga babae ito. Akala mo kung sinong pagkagaganda. Totoo ba kayong maganda? Baka naman ano yan. Baka naman salamat doktor yan. Tingnan mo nga mukha ni Kibuloy. Tingnan ng mukha ni Kibuloy ngayon. Ikumpara nyo sa mukha niya noon. Ang layo. Mukhang grabing doktor na ang pinagdaanan. Baka kayo ganun din eh. Alam nyo, pastorals, ang dapat ninyong iparitoke ay yung mga ugali ninyo, hindi yung mukha. Ang babastos ng mga babaeng ito. Sabi matitino, tapos ganyan pala. Sa totoo lang mga kabay, ito totoo talaga itong opinion ko. Ang mga pinag-uugali nito mga pastoral na ito, ay para talagang yung mga pukpuk talaga. May mga pukpuk pa nga na matitino eh. Ito talo pa nito ang mga prostitute kung umasta eh. Ang lalandi. Mga prostitute ni Kibuloy. Oo, prostitute kayo. Bakit? Hindi ba ikinakama kayo ni Kibuloy? Sa anong kapalit? Magandang buhay, di ba? O anong tawag mo doon? No, balik tayo doon sa mga Muslim. Kayo na grupo kayo ng Muslim. Magpakita naman kayo ng kaayusan. Nakakahiya kayo. Mataas pa naman sana ang tingin ko sa Muslim eh. Alam ko ang mga Muslim matitino. Lalo na sa pagdating sa pagtrato ng kababaihan. Tapos ngayon bigla kayong kumakampi sa isang rapist. Sa isang pedophilia. Pedophile, di ba?
Ang tinitira mga kabataan, mga bata, 11, 12, 13 years old. Di ba? Pedophile yun. Child abuser. Pwede ba mga Muslim, itong mga Muslim na ito? Pero, sabi nga, dito lang naman daw ito sa Davao eh. Kung totoo kayong mga Muslim, abay, magpaka-Muslim kayo. Pambihira, nakakagulat kayo. Yang pagka-Muslim ninyo eh, ang pinagtatanggol ninyo, isang kibuloy. Isang kibuloy na manluloko. O, nasaan na si kibuloy ngayon? Nasa langit? Doon nagtatago? Kasi di pa, ayon sa kanya, pabalik-balik siya doon eh. Ang pintuan niya doon, ang doorknob, diamante. Nagpapaniwala kayo? Kayo mga naniniwala kay Kibuloy, hindi pa ba kayo nakapaghahalata na niloloko kayo? Naniwala kayo sa salita niya na siya ang may-ari ng kaluluwa ng 7 billion souls in this planet? Na siya ay maraming magandang bahay doon sa langit? Pabalik-balik siya doon? Tapos yung nakikinig, amen ng amen? My God! Para kayong mga batang maliit na pinagbobobula. Pa-amen, amen. Mga walang utak. Alam mo yun doon sa langit, may bahay ako doon. Pabalik-balik na ako doon. Ang doorknob ko doon, diamond. Doon pa lang red flag na. Kung talagang totoo na pabalik-balik ka sa langit, sige nga, isama mo nga kami. Patunayan mo na ikaw ay pabalik-balik sa langit. Anong sinasakyan mo? Flying saucer? O baka wales? Sama ko mo kami. Or gawa ka ng video doon. Pakita mo sa amin dito sa planeta. Real time. Itong mga taong to, sabi niyo sa akin sa Bicol, marasa pa. Nagpapaniwala. Ano kayo, mga walang sariling bait? Kayang-kaya kayong bula-bula ng mga buladas nitong peke na ano na to? Peke na anak ng Diyos ko, no? Yaya. Okay, mga kababayan, mahaba na masyado. Baka mahirapan na naman ako mag-upload nito. Yun lang po mga kababayan, itong mga nagkukunwaring Muslim na mga ito, mag-isip-isip kayo. Okay? Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.